Okay, next, maghahalo na po kami ni Mr. Tunes ng Puff Kenworth Ink na base. Ay, ito yung Kenworth Puff na base nila. Tapos hahaluan natin ng pigment. Green emerald yung kulay. Okay, let's go. Ito tayo maghahalo. Patimbang naman haluin. Ang namin, settings namin 100 grams lahat. Ito 95 grams. Tapos ito 5 grams. Kasi ang sabi 95% and 5% pigment lang yung gagamitin sa base sa pigment. Yan. So tonight, do your duty. Balik kami ulit pag nahalo na. Sige. Ayun yung ink niya. Ayan siya. Ang lambot. Ang ganda. Ang ganda. Nagandahan. Nagandahan kami sa texture niya. Kala namin maalsa din katulad nung isa. Pero ito, ganda oh. Kailangan 95 grams. Ayan. Tapos lalagyan na lang ng 5 grams na ink nito na. Tapos haluin na lang. Yun na lang yun. Yun. Sige, balik kayo mamaya. Set up na natin. Dito natin ipiprint sa baba yung nagawa nating ink nag-green dito sa baba. O gagawin natin yung 4 na patong tapos heat press. Lambot. Weird. Hindi ko na ipa-vlog to kasi sobrang labnaw. Baka tumagos lang sa ilalim. First coating. Ano pala? Finland ko, tas ayun na nga, tumagos na sa ilalim, ang kapal oh. So pero try natin i-print pa rin. Tingnan natin. Testing lang naman ito. Okay lang naman. Hindi naman nasira yung print. Okay naman. Sige. Takbo na rin sa ito. Last coating, fourth coating. Tingnan natin closer look yung print. Ito yung print na 4 coats na siya. Emerald green. Ayan. Yan yung itsura. So, na-slight na tuyo na siya. I-heat press na namin. I-heat press na natin to. Okay na dito tayo sa heat press namin. So, i-heat press na natin to. Hindi siya umalsa. Hindi siya umalsa. Ayan siya. Hindi siya umalsa. Kita nyo? Ayan o. Tatanungin ko yung store kung bakit anong mali sa ginawa namin. Papakorek namin kung ano yun. Kung ano yung ink na mali nagawa namin. Or bakit mali. So, ito siya. 1 eternity later. Continuation ng last namin na pumalpak. Ito yung print na pumalpak. Bale, pumalpak kami, tapos ginawa ko, kinonta ko yung Printworks, tapos sinendan nila kami ng video na paano nila ginawa, paano nila napagana. Tapos yun, ayun yung gagawin natin ngayon. Muna i-print na tayo dito ng mga 2 patong lang. Sa kanila kasi white shirt yun eh, yung test nila. Kaya 1 patong lang yung sa video. Pakita ko dito. Ito siya.
Printworks, yung support nila, no? Gumawa pa silang video. Ay, ang galing. Actually, pareho sila ng Printworks. Sila yung gumawa ng video para mag-support sa mga customer. So, ngayon, print tayo. Ngayon, ito yung 10 days ago na ink. Okay pa. Ayan pa siya. Tinakpan lang namin. Okay pa siya. So, titest namin print to. Okay, palagay natin na. At dagdag pala, after namin i-print to, papatuyuin ko pa ng mga 1 day. Tapos, iba-wash test natin siya. So, syempre, di naman yung pagka-heat press, tapos ilabhan mo na, no? Huwag naman ganon. Syempre, bigyan nyo ng time na matuyo talaga yung loob ng ink. Katapos natin i-heat press, 1 day na rest. Kahit itabi ko lang dyan. Tapos, i-washing machine kung masisira siya o hindi. Kasi requested na ng mga iba sa comment na i-wash test. Okay, let's go. Okay, print na. 2 patong lang kasi i-heat press natin. Game. Damihan ko ng patong. Yan. Sabi nga pala sa amin ng Printworks, try daw patuyuin ng maigi bago i-press. Yung gagawin natin. Yan, tuyo na. Hindi siya tumigit. Punta tayo sa heat press. Ayan, dito tayo sa heat press. I-heat press ko na itong pinrint natin. Ang heat press settings pala, 140 degrees, tapos 10 seconds, tapos medyo may konting diin lang. Konti lang, di sobra. So, testing. Tingnan natin malapitan. Ayan. Ayan yung nangyari. No? Sira yung pagkaalsa. Pero parang mas better siya kaysa nung dati. Kasi ito yung dati, walang nangyari talaga. Ito, may umumbok-umbok na konti. So, baka sa heat press nga natin, diinan ko pa na konti yung heat press. Press ko ulit to ng another 10 seconds. Ayan, medyo may diin na talaga. Okay, walang nangyari. Ito, itsura. Ayan, so yung alsa wala. Pero may tatry pa ulit kami, isa pa. Baka kasi nga yung pangalawang heat press namin na diniin dito, ayun yung nagbaluto. Dapat isang katulad sa part 1 nating video, isang itong maganda, Ito. Ganda niyan. Ganda talaga, kahit sa personal lang. Perfect yung pagkakabanat. Yan, dapat isang heat press lang talaga, tapos pagkadapat nun, perfect na yung alsa ng lahat. So, tatry pa kami ulit, print pa ulit ng isa pa. Sa baba naman ito. See you sa heat pressan. Naisip kaming gawin itong hinalo namin, tatagdagan pa namin ito para baka mas maalsa siya. Dagdag. Yan. Haluin. Yan. Tapos na tayo mag-print. So, ang ginawa namin ito, diba? Unang ginawa namin sa ink, dinagdagan pa namin ng arbitron pa, no? Baka sakali lang mag-buff pa lalo. Tapos, ito na yung print. Ang ginawa namin dito, apat na coats. Yan. Tapos tuyo yan, syempre. Tapos try na natin i-heat press. Okay, heat press na natin. Umalsa siya pero hindi perfect. Ayan, o. Isang press lang talaga dapat. Hindi pwedeng multiple. Ayan siya. Ayan yung alsa niya. Goods naman. Pero, hindi ko gusto yung yung output sa ink. Ayan, o. Parang may mga Ayan, nakikita nyo ba yung print? Ayan, o. May mga ganyan-ganyan. So, hindi ko alam bakit ganyan. Pero try pa namin ulit, mag-print ulit. Baka sobrang sobrang tagal sa heat press. Ay, kita nyo ba yan? Yan, no? Ayan yung... Hindi siya ganun kaganda. May mali kami ginagawa. Ayan, compare natin sa... compare ko dun sa... yung ready mix. Ayan, no? Kita nyo ba yan? Closer look. Ganda, oh. Ayan yung sa ready mix. Try pa namin print ulit. Try pa namin. Ibang heat press settings naman. Try namin print ulit pero ibang heat press settings naman. So, let's go. Hello. Nag-print na kami nung next na i-heat press natin sa baba. So, same pa rin yan. 4 coats. Tapos ngayon, yung heat press,
binago namin. 140 degrees, tapos 10 seconds lang kanina. Ngayon, 15 seconds. Tapos, yung tigas nito, yung diin, medyo nuluwagan namin ulit ng konti. Kasi parang feeling namin hindi umalsa ng maganda dahil napit-pit siya ng grabe yung sa kaninang try natin. So ngayon naman, dagdag segundo, tapos ito, yung pressure o yung diin niya. Hindi na masyadong madiin. Ano lang, sakto lang. Game, 15 seconds. Wala pa rin, balpak, tagka. Dagdagan ko ng diin konti. Tapos, dagdagan ko ng konti lang. Wala na talaga. Yun, palpak ulit. Ito nangyari. Umalsa siya, pero hindi pantay yung alsa. Ayan o. Hindi umalsa, batik-batik yung alsa. As ito, ayan. So tama na yung heat press kanina na may diin talaga, no? Tapos dapat talaga isang beses na heat press lang. Wala talaga eh. Kahit sundan ko ng heat press, walang nangyayari. Yan, no? Pangit. Alpak. So tatry pa rin tayo ulit ng isa pa ulit. Try tayo ulit. Isa pa ulit, no? Try lang ng try. Okay. See you ulit sa next heat press. Yon, nag-print na ulit kami pero sa ibang t-shirt na kasi naubusan na ng slot dun sa sa nagpiprintan namin. So ito na yung print. Heat press na natin. So yung heat press settings 140 degrees, 15 seconds, tapos may konting diin. Ayan. Ayun, ganun. Konting diin. Sana gumana. Ohoy! Gumana ka po! Ayun na nga. Heat press ang problema. Ohohoy! Ohohoy! Gago! Yan o. Tingnan nyo. O, diba? O, diba goods? Ayun yung alsa nyo. Kita nyo ba yung alsa? Kita, diba? No? Ayan o. Ganda nung alsa o. Ang kapal o. Nakuha rin namin. Ganda, ayos. Next number 4. Alam niya, version 5.0001. Okay, so siguro mga pang-anim na try ito, no? 7. Yun, so nakuha na namin yung custom color puff print gamit yung base RB Trend puff base ink ng Kenworth. Oh, nice! Nice! Ayos na! Conclusion sa ginawa naming puff print ng Kenworth RB Trend. Ready mix nilang ink, malapot siya. Tapos yung base ink naman, malabnaw siya. So ngayon, huwag kayong tataka, ganun daw talaga yun. Tapos sa ready mix, no, wala ka ng problema doon. Ano na lang, test print mo na lang. Bale, sa ready mix, ang ginawa namin, ang heat press lang talaga ang diferensya sa lahat para umalsa. Di yung coating mo or ano mo. So, napansin sa coating muna, black shirt ang gamit natin. Tapos, piprinta natin, no? Mas maganda yung 4 coats kasi litaw na litaw yung kulay. Kaysa sa 1, tinry namin 2, tsaka 3. Ay, 1, 2, 3, no? Tinry namin na manipis niya. Tapos tumatagos yung parang kita pa yung t-shirt pag heat press. Ngayon, ginawa namin 4 coats na lagi pag dark colored shirt. Sa heat press, pag ready mix ink mo, ang heat press na ginawa namin 120 degrees, tapos 15 seconds, tapos may konting may konting pressure din yung heat press, no? Medyo madiin na konti. Konti lang, huwag sobra. Kasi pag sobra naman, ang nangyayari, hindi umaalsa ng todo. Siya magpapa. Oo, hindi siya magpapap ng maayos. So, dapat pag nag-print kayo or may production, dapat may test muna ng heat press lagi. Tapos huwag nagagalawin yan, huwag na babaguhin. Pag tapos ng print, goods na, no? Heat press na lang. Tapos, next, sa base ink ng RB Trend Puff, yung formula doon is 95% na ink, 5% na pigment. Pero dinagdagan pa namin bandang huli yung RB Trend Puff ink, no? Baka lang. So gumana naman. So hindi naman lumayo yung kulay. Nagdagan lang namin ng konti. Ang heat press naman ng 140 degrees. Yung heat press ng custom mixing ng RB Trend Puff, 140 degrees. Galing yun sa sa Printworks
na galing din sa Kinworth na company. No? Nirely lang sa amin. Tapos 15 seconds, tapos may konting diin din, no? Pero wag sobrang diin lagi. Konting diin lang. So, mahalaga i-test muna bago mag-production. Tapos, i-wash test ko siya bukas na. Ito 24 hours ko muna siyang hayaan ko muna. So, ngayon ay gabi na ng mga alas 9 na ata. Bukas din alas 9 ng gabi ko din lalaban para fair naman sa ink na maka-sit siya sa tela ng maayos bago lab. Sa tingin namin, wag mo nang lalaban ka agad-agad yung bagong print at bagong heat press na shirt. Okay, see you na sa paglaba.